Yun, at dito nga muna ako umuwi ng lunch break sa Upper Santa Cruz. Nakalimutan kasi tayong daling kaninang umaga, kaya nag-decide ako na bumalik yung tanghali dito. Ayan. Makikita nyo na naman ulit yung dinaraanan ko rito araw-araw. Laking ginhawa sana nito kung masemento na to. So yun, may makakasalubong tayo na nakamotor, pababa rin siya. Ayan, paunahin muna natin siyang bumaba. Mahirap kasi magsalubong dyan ng dalawang motor. Baka magkasalpukan tayo dyan sa yung paakyat na yan. Mabilog-bilog kasi dyan ng mga bato eh. Kaya delikado sa kasalubong ba. Ayan. Si Iloy pala yun. Si Iloy pala yun. Shoutout kay Iloy. Nakilala yung motor bago kasi. Yan. Mahirap dito may kasalubong paakyat. Kasi yung mga bato dumudulas. So yan, konti pagkakamali mo lang dito, sasalpo ka dito sa kasalubong mo. Yan. Buti na lang, sanay na dito si Rebre bumiyahe. Yan. Oops. Pagka ganito maganda yung panahon, yan, pasok na pasok siya dito. Pero kapag umulan na, sobrang hirap na. Kasi sobrang lambot ng putik dito pag maulan. Kahit nga yung mga naglalakad lang eh. Kahit ako pag ako naglalakad dito, lumulubog talaga yung paa ko. Yan. Pero pag ganito magandang panahon, napakaganda dito. Yan, makikita nyo dyan. Oops. Sabi kahit nagdadrive tayo, nakakahingal pa rin. Ayan. Pagkagabi naman, sobrang dilim dito. Wala kasi ditong poste. Ilaw ng poste. Wala pa siyang street light kasi wala pa naman siyang kalsada. Dati doon tayo dumaraan, kaya lang sa kauulan ng sobrang lakas, nawala na yung kalsada dyan. Nabungkal ng tubig. Kaya nangyari, yung mga bato na nasa ilalim lumitaw. Mahirap pang madaanan. Kaya dito na lang din ako dumaraan, kagaya ng iba na dumadaan dito. Dito na lang dumaraan. Ayan. Put muna tayo. Oops. Yun. Tapos kapag yung yung kaya namang ipasok yung motor kahit umulan, umikot ako dyan kasi maputik pa dito. Matagal tong matuyo eh. Siguro ito estimated ko siguro mga 6 days bago matuyo. Dapat sunod-sunod yung init. Yan, saka siya matutuyo. Medyo malalim din kasi yung part na yun eh. Kaya umiikot pa ako dun sa may mga nyug. Ayan. So, nagiging alikabok siya pag mainit. Pero kapag maulan naman, sobrang lambot ng putik. Ayan. Kaya grabe yung dahan-dahan ko dito kasi alam niyo na. Ayan di ba yung mga bato mabibilog. So yan, isa lang naman inihiling namin ditong lahat na dumaraan dito, sana masemento na to para hindi mahirap dumaan. Ayan o. Napakabilis lang sana ng transportation natin kung sementado lang to. Anyways, pwede rin naman tong shortcut eh. Pagpunta kayo ng ng Lourdes. Mas mabilis ang daan dito, kaya nga lang ito yung kalsada. Hindi siya sementado. Pero pag ito na semento, mas maraming daraan dito kasi sobrang lapit lang talaga nito papunta ng Lourdes pag dito ka dumaan. Ayan. Grabe, kahit nag-drive ako, nakakaingan. Hindi naman ako naglalakad, hindi naman tayo tumatakbo. Kasi syempre dun sa lubak-lubak, nakakapagod din pag nag-drive. Dito matindi din dito pag pag maputik dito. Oops. Pag motor, siguro mga 10 minutes lang to. 10 to 8 minutes, mga ganyan. Pero pag lakad naman, 15 minutes. Doon naman ako dumadaan sa gitna ng ng palayan. Alright. Grabe.
Oops. Tapos, kakaliwa na tayo dyan. Parang si tatay yata yun. Tatay yan. Nakakabayo. Kaya pala nakasalubong natin si Tio Kaning. So yan, magla-lunch break lang ako tapos balikan ko na lang kayo. One eternity later. Ayun, babalik na ako sa opisina. Makakain na rin tayo ng pananghalian. At nakuha ko na rin yung kukunin ko. So yan, balik na naman tayo sa matagtag na daan. Okay. Medyo kumulimlim, so sana wag umulan. Anyways, magsa-summer naman eh. Kaya lang may mga times lang talaga na ganitong kumukulimlim. Pero, pabor naman kasi mapresko. Hindi masakit sa balat yung init. Yan o. Pwede na siguro mag-camping-camping kasi magsa-summer na. Yan o. I-schedule tayo ng camping natin. Paunti-unti. Balik tayo dun sa mga sa mga request sa atin. So hindi pa tayo makabuelo ngayon sa pagka-grant dun sa mga request na puntahan na lugar kasi medyo busy tayo ngayon eh. Yun. Oops. Medyo napabilis yung takbo. Yan. Nagdadaan ulit ako kasi mabilog yung yung mga bato. Delikado. Baka matumba tayo. Tapos busog pa tayo. Ayan. Hindi ko kasi kabisado ang daan dun sa kabila eh. Baka kung saan tayo dun mapunta. Kaya dito na lang tayo dadaan. Oops. Salamatan ko nga lang pala yung mga walang sawang sumusuporta sa atin. And maraming salamat sa inyo. Kahit medyo mabagal yung pag-usad ng mga nagpa-follow sa atin, ang mahalaga mga totoong tao yung nagpa-follow sa atin. Yun naman yung importante doon. Kahit mabagal, ang importante umusad. And maraming salamat po sa inyo. Sa 9,400 na followers natin, maraming salamat po. Napaka-solid yung sumuporta. Ayan. So sana madagdagan pa yung natin. Sana madagdagan pa yung followers natin, para mas marami tayong ma-reach ng mga tao na katulad niya na nakakamiss umuwi ng probinsya. Yan Sarap dito magbitin ng duyan. Ganyang view. Yan. Yun yung wala sa syudad. Di ba? Yan yung diyan ako dati dumaraan. Kaya lang tingnan nyo naman kung ano nangyari, Nabungkal ng ulan yung kalsada. Tapos, lumuwa na yung mga bato. Kaya delikado ng daan ng motor. Dito na lang tayo, ayan, smooth pa yung daan. Right. Ayan. Yun din naman kasi yung purpose natin sa pagbablog. Siyempre, ipakita din yung ganda ng Ragay. Kasi yung iba, flex ng lugar nila, di ba? Ba't yung sa atin hindi? Kaya ayun, yun yung naisip ko na mag-vlog para maipakita rin yung ganda ng Ragay. Siyempre, para dagdag turismo na rin. Ayun. Para lang din tayong sila Boss M, si Hammerman, Jawo, Katagumpay, Motoronda, si General Kamote. Kaya nga lang, maliit pa lang yung sakop natin kasi wala pa tayo ganung kalaking budget para sa pang malakasan na turismo.
Kaya sa ngayon, habang ito pala yung kaya natin, dito lang muna tayo sa Ragay. Sisilipin natin yung iba pang mga magagandang destinasyon dito sa Ragay. Ayun, nung nakaraan, galing naman tayo ng Batangas, kaya lang hindi naman tayo nakapag-ikot-ikot kasi syempre, iba naman yung pinunta natin doon. Hindi naman tungkol sa pagbablog. So yun, nagkaroon na ako ng time na i-share sa inyo kung ano yung mga nangyayari doon sa amin sa Batangas. Ayun. Tapos, nagkaroon tayo ng pribileyo na or pagkakataon, kaya may na-vlog tayong transient. Ayan, yung Oscarin Mirnas transient. Ay, Oscarin Mirnas Place. Ayan. Transient kasi tawag nila dun sa Batangas. Meron siyang swimming pool, tapos ayun, may 3-story na building, may mga kwarto, tapos sa ibabaw may bar. Ayan. Hindi tayo nakapunta dun sa beach kasi alanganin na, uwi na tayo na ng Bicol eh. Anyways, shoutout na lang po sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa atin at patuloy na sumusuporta. So yan, nandito na ako sa putol ng kalsada. Hopefully sana soon maidugtong yung kalsada na yan. So yan, hanggang dito na lang yung vlog ko for this day. At kita-kits na lang tayo sa next one. Peace out!